Salamat po. Purify our hearts. Sanitize our spirit. Parang alcohol lang, Sanitize this place with your presence na hindi po kami magmadali sa aming pag-uwi. Enjoy po namin ang pagkakataon as they sit in every chairs, as they hear the message, that they will savor it. Yung maranasan po nila ang pagkilos mo at samyuin at namnamin ang bawat pangako at salita. At sa mga nanonood sa live streaming, Lord, I pray that your hands are not too short to reach them out. At ang iyong pandinig ay hindi bingi na hindi naririnig ang aming pagtawag. Kaya aming Ama, we thank you so much. Worthy to be praised. Thank you for the giving report. Thank you for the upcoming projects. Thank you for the people who participated. And I pray that not just some, but all, hindi lamang iilan, kundi lahat nawa ay makapag-participate sa malakihang pagbibigayan, maliit o malaki, kami magkakatuwang sa bahagi ng iyong pinagagawa para sa iyong kaharian. Salamat po. May we will be blessed all. Lahat po kami mapagpala. Walang maiiwan na naghihirap at baon sa utang. Lahat kami ay makaranas ng siksik, liglig at pagpapalang kakaiba sa pangkaraniwan. And we continue to honor you right now with our giving, with our first fruit, with our sacrifices, Lord. Turuan mo kaming laging naka-in-tune at naka-align sa iyo. For it's more blessed to give than to receive. Maging kaming pagpapala sa aming mga kapatid, sa mga kalalakihan, kababaihan at mga kabataan, that may we be able to extend the Word of God, the love of God, and the actions that we need to share. Sapagkat ang pag-ibig ay salitang gumagawa at hindi lamang basta binibigas at sinasabi. Kaya salamat po. We continue to glorify you and we honor you. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At please remain standing. Could you please open your Bibles in Matthew chapter 6, verse 33. It's a very simple verse, pero medyo ito yung nag-rema sa akin na hindi ho problema ang pagpapala, hindi problema ang kagalingan, hindi problema ang himala. Pag alam mo ang first and foremost na importante. Matthew chapter 6 verse 33 sa Amplified Version. Ang sabi po ay ganito: but first and foremost, importantly, seek, aim, strive after His kingdom and His righteousness. His way of doing and being right, the attitude, yung righteousness, ito ang ibig sabihin. His ways of doing and being right, and the attitude and the character of God, yun yung righteousness. And all these things will be given unto you. Sa other translation, mas simple, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Makakaupo na po kayo. Marami po salamat. Worship team, pwede kayong umupo na. Ayan. Praise God. At ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umagang ito ay pinamagatang, you can have it all. Maaari kang tumanggap ng lahat. Lahat. At kanina habang kayo ay sumasamba, as I was there at the back, nag-message ng isang alert message ang pamoso o famous book author in leadership na si John Maxwell. Nag-alert ho siya doon sa aking messenger. At ang sabi ho'y ganito: success always comes by inch, not by miles. Success comes inch by inch. So, ibig sabihin, ang tagumpay ay nagsisimula sa maliit na hakbang. It might not be too big, but small is important. Kaya kung nais mong magsimula ng ganap na pagbabago ngayong 2021, accept the little changes. Accept the beginning that you read the Bible one chapter a day.
accept the little details that every Sunday, you decide and declare, I will not miss a church every Sunday. It might be little things, but it will have an impact. Wala akong problema sa pagpapala. Ang problema ho ay kaya ba nating sumunod sa Diyos at pagkatiwalaan ng Diyos. Suma total, wala akong problema sa kailangan natin. In the book of Genesis, there was a garden called Eden, the Garden of Eden. Nandun na ho lahat, hayop, halaman. Ang tungkulin lamang ho ng tao ay sumunod at gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Anong trabaho ni Adan? Pangalanan ang lahat ng hayop na nasa paligid. Pangalanan niya ang alligator, lizard, at monkey. Yun lang ang duty ni Adan. Because God wants us to be working. Gusto ng Diyos nagtatrabaho tayo. Gusto ng Diyos may ginagawa tayo. There's no retirement if you really understand success. Wala hong katapusan ang paglilingkod sa Diyos. Wala hong katapusan ang paggawa na buhat sa Diyos. Sapagkat kahit ikaw ay nasa bahay na, you can still pray for your loved ones. You can still pray for your friends and office mate and the manager in your office. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi saklaw ng 8 oras o 9 oras na katulad ng gawa sa opisina. Kaya wala akong problema sa biyaya, pagpapala, even the answers in our prayer requests. Ang problema ay kaya ba nating paniwalaan na gagawa talaga ang Diyos? Kaya kung hahanapin mo ang kaharian ng Diyos, make sure it is wholeheartedly. Hindi po pwede na 50-50. Hindi po pwede na sakit lang ng tiyan. Pagka gusto mong hanapin ng Diyos, saka mo lamang hanapin ng Diyos. Sa pag sinabing, seek ye first the kingdom of God. Ang sabi ho sa Amplified Bible Translation, first and most important. First and most important. So, kailangan ang Diyos ay mahalaga sa iyo. Kaya kailangan pahalagahan mo ang Diyos higit sa kayamanan, higit sa salapi, higit sa sweldo, higit sa bahay, higit sa sasakyan, higit sa sapatos, higit sa damit. Because blessing should not just be categorized by earthly possession. Blessing can also be an anointing, a connection, a favor from the Lord. Blessing can be a good help from the Lord. Blessing should not be settled as just material blessing. Kaya ito ay itinumpak at itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Unahin natin siya at hanapin natin siya. At sasabihin ko po sa inyo, pag hinahanap, iniibig ninyo. Hindi nyo ata narinig. Pag hinahanap, ibig sabihin, minamahal ninyo at iniibig ninyo. Kaya huwag kayong papayag na mawala ang pag-ibig na ito. Katulad namin bilang isang mag-asawa, ang asawa ko usually wake up early as 4 o'clock in the morning. Pag nawala na yun sa tabi ko, susunod na ako is magpe-pray kami, then we have, since bawal ang coffee, sa labat ang aming iniinom, mag-abanding kami. At we talk about a lot of things. The ministry, mga taong nakausap ko. At it goes until 5:30. Kaya kapag nawala siya, hinahanap ko. Bakit ko siya hinahanap? Dahil siya ay importanteng bahagi ng buhay ko. Baka nahulog sa kama. O baka nahulog sa hagdan. Kaya kapag hinahanap mo, iniibig mo, pinahahalagahan mo. That's why God is very particular. Where your treasure is, there will be your heart as well. Hindi ako nag-asawa for the sake na mag-asawa lang. Nag-asawa ako na alam ko responsibilidad ko na kailangan ko manindigan, tumayo, magtrabaho, manalangin, magtustos, at hindi lamang basta bigyan ng pera ang asawa ko, kundi kailangan din siyang mahalin emotionally. Having time for my family. Makipaglaro, makipag-usap, makipagbiruan, makipagtawanan. And to have an intimate relationship with my spouse. Sa Jeremiah chapter 29 verse 13, it goes this way naman. On Jeremiah's
verse and translation ng paghahanap sa ating Panginoon. Let us go back at the Old Testament. Nagsabi, you will seek me if you have a deep longing. Seryoso ka ba sa paghahanap sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay seryoso sa iyo. God doesn't play hide and seek. If you seek Him, you will find Him. Kaya be very sure that if you seek Him, you follow His commandments. You obey His rules. You understand the character and nature of God, that He is holy and you need to be holy. Kaya kapag sinundan mo ang Diyos, kailangang sundin mo ang Diyos. Sunod, sundin. Kaya hindi mo pwedeng sumunod na walang pagtalima. Pag walang pagtalima, baliwala ang lahat ng ating ginagawa. Hindi po pwedeng pag gusto mo lang. Pag sinabi mong, susundin ko ang Diyos, susundan mo rin ang Diyos. Susundin, susundan. Magkaibang salita yun. Di ba? Susundin dahil may iniutos. Pag susundan, you will follow. Susundan mo siya. Dahil ito yung dapat at tama. Magpatawad. Umibig, umunawa. Magbayad ng utang. Hello? Magpakumbaba. Yun ang dapat nating sundin at dapat nating gawin. We talk the way Jesus talked and we walk the way Jesus walked. Kaya in this Jeremiah's translation, 29 verse 13, you will seek me if you have deep longing and require me. Capital me, it refers to God, that He is really important. Pag sinabing vital necessity, it's like the air that we breathe, the food that we eat. Kung gaano kahalaga ang oxygen sa atin ng paghinga, dapat ganun din ho kahalaga ang Diyos sa atin ng buhay. Would you imagine 15 minutes without oxygen? We're gonna all die. Kung gaano din ho kahalaga sa inyo ang asawa ninyo, dapat ganun din kahalaga sa atin ng ating Panginoon. Matatagpuan mo lamang siya pag hinanap mo siya ng buong puso at lubusan. Ano? Buong puso at lubusan. Totoong paghahanap. Totoong pagtawag. At totoong pagtangkilik. Hindi po pwede na ngayon ang gamit mo Bear Brand, next week, Alaska. You cannot switch brand. You cannot switch religion. Pag ikaw ay nagsuko sa Diyos, sukuin mo na lahat, huwag ka nang magtira. Hello, tingnan mo yung katabi, sabihin mo, yan sinasabi sa ni Pastor, matagal na. At yun ay salita ng Diyos. With deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity. And then ano ho yung last line? You will find me when you search me with all your heart. Kaya marami hong hindi nakakatagpo sa Diyos. Kasi akala ninyo ang Diyos band-aid solution lang. Hindi ho band-aid solution ang ating Panginoon. Please, I want you to have clarity. Magkaroon kayo ng kaliwanagan. Ang Diyos ho ay hindi last resort. He is your primary support. Don't make God last. Make Him first. Bago magpa-check up, mag-pray. Bago uminom ng antibiotic, mag-pray. Bago kumonsulta sa doktor, mag-pray, 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 mag-pray. So that God will turn things around for you. Pag natakot ka na, tinakot ka na ng diagnosis, at natakot ka na sa resulta, ano na mangyayari sa'yo? Pag natakot ka na sa isipan, your whole system will be paralyzed. Before you do a business, before you enter a contract, before you sell anything, pray, pray, pray. Because praying is part of seeking the will of God. And the will of God is in the kingdom of God. Hallelujah. Ang kaharian ng Diyos, nandun ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos napapaloob na kailangang wala sa inyo ang manatiling mapapahiya.
Kaya kapag inunahan mo ang Diyos, tiyak na bulilyaso. Kaya marami sa atin ang hindi nakakatanggap ng ganap na pagpapala. At tayo nakatingin lagi sa ibang bakuran. Sapagkat yung ipinapagawa sa iyo, hindi mo masterin at pag-ukulan ng panahon. Parehas din naman kayong mananahi. Bakit yung isang mananahi ay mas maunlad sa iyo? Parehas din naman kayong driver. Pero ba't yung isang driver ay hindi nababawasan ng sweldo at laging may bonus at laging kumakain sa 5-star hotel? Parehas din naman kayo nagtatrabaho sa ganung opisina. Pero bakit mas masaya siya kaysa sa iyo? Parehas din naman kaming pastor. Hallelujah! Parehas kami ding full-time. Bakit parang ang hirap ng buhay ng pastor? Parehas. Parehas kayong may bahay. Parehas kayong full-time housewife. Ba't ikaw ay mukhang losyang at walang pambili ng deodorant? Bakit ganon? Parehas, equal. 40,000 ang sweldo mo, 40,000 din ang sweldo ko. Pero ba't ikaw ay laging kapos? Dahil hindi alam kung anong pangunahin. Parehas. Parehas din tayong estudyante. Nagtitisis din ako, nagtitisis ka din. Bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos? Ako'y nakapaglilingkod sa Diyos. Am I making sense? Parehas na walang trabaho, pero nakaka-attend ng men's fellowship. They're all the same in same capacity, in some capacity. Ganon sa sweldo mo, ganon din ang sweldo niya. Pero bakit parang kulang? May asawa ka, may asawa din ako. Di ba? Pero ba't hindi ka masaya sa asawa mo? 4 ang anak mo, 4 din ang anak ni Brother Robert. Coming soon, ang pang-4. Nung nakasama natin nung Martes, nabuhayan eh. Oh. Kasi pag-iisipin mo, saan ako nagkamali? Yeah. Kaya ako ngayon ay naging sayo. Huwag kang kakanta ng kanta ni Ogie Alcacid. Pag kumanta ka ng kanta ni Ogie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Pag lagi mong sinisisi ang iyong sarili sa pagiging sawi at mali, you will not make any advancement. Pero kung titingnan mo, parehas tayong may pamilya. Pero ako'y nagtitiwala sa Diyos. Kung ayaw mo magtiwala, manood ka kung anong gagawin ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat wala pang nagtiwala sa Diyos na napahiya. At walang nagtiwala sa Diyos na naayos, na hindi naayos ang kanilang buhay. The Bible says a lot about money and wealth. 2,000 verses. 2,000 scripture verses. Money and possession are the second most searched topic. Pangalawa, sa pinaka hinahanap na subject, palatuntunan, information, sa concordance, ang salitang pera. Pero marami sa pagkakataon, ayaw pag-usapan ng pera. Pero lahat ay kailangan ay pera. Meralco, kailangan niya ay pera. Gasolina, kailangan ay pera. Kahit sabihin mong may checking account ka, pag walang pondo, tatalbog. May cellphone, kailangan ng panload. Pera. Money should be understood and should be managed. Kailangan natin ng pera para tayo'y makagawa sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Kaya marami sa atin ang may utang, hindi natin maunawaan paano makalalaya sa utang. At makakarinig ka pa ng preacher na magsasabi, masama ang kasaganaan, masama ang pera. Ang gusto ng Diyos ay pagtitiis. Ang gusto ng Diyos ay pagluluksa, hikahos, at hirap ang buhay.
Tandaan po ninyo, ang aking Ama sa langit ay mayaman, kaya ako'y mayaman din. Kung ano ang aking Ama, yun dapat ang magiging anak. Being in poverty and indebted is not in the plans of God. Ang pananatili sa hirap, hikahos, at utang ay wala sa plano ng Diyos. Wala sa plano ng Diyos. Kaya hindi ako magpapalit ng anumang mensahe na nais dalhin, kundi kaakibat ng kaligtasan ay kasaganaan. Kaakibat ng kaligtasan ay kalakasan at kalusugan. Kaakibat ng kaligtasan ay mabuti at mabiyayang buhay. Sapagkat marami namang mayroong pera, pero hindi masaya. Pero yung natuto na pahalagahan na ang Diyos ang pinagbubuhatan ng pera, magiging kang maligaya kahit ikaw ay kumakain ng pangatlong init na ulam. Hallelujah. The key to prosperity is contentment. To rejoice what you have. But it doesn't mean that I rejoice with this little supply is the whole story of my life. Hindi ko mo ako'y nagtitipid at nagtitiis. Hindi po yun ang kabuuan ng nais na buhay ng aking Panginoon. Nagtitiis ngayon, pero nangangarap din ako ng paglaya. Nagbabayad ng utang, pero naghahangad din ako na hindi na mangungutang. Kung kumanay nagkasakit, naghahangad ako ng manatiling malakas at malusog. Na pangalagaan ng templo ng Diyos, bawasan ng bagnet, bawasan ng ang chicken skin, bawasan ng pagkain ng matamis, sapagkat part ng ating spiritual discipline is our eating habit. You can pray that every food will be cleansed by God. Pero pagkakainin mo ang isang donut ng Krispy Kreme, sasabihin ko sa iyo, kahit ipadalangin mo yan, tataba ka din. If you eat a lot of chocolate rolls ng Goldilocks at ng Red Ribbon, kahit ipag-pray mo yan, nanilinis na ng Diyos, pero pag araw-araw kang naka-Goldilocks, araw-araw kang naka-Krispy Kreme, at naka-Mountain Dew, at naka-milk tea, na may kasamang cheesecake, sisiguraduhin ko sa iyo, tataas ang sugar mo. Let us put the Word of God in balance. Everything is lawful, but not everything is permissible, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9. Lahat ng bagay na nasusulat ay maganda. At ito'y para sa ating ikabubuti. Pero wag din nating payagan na ang lahat ng bagay ay makapanghimasok sa ating buhay para tayo ay magkaroon ng pagdududa at mabunlad sa kapahamakan. At hindi lahat ng sinasabi ng matatanda ay tama. Hello? Hindi lahat ng sinasabi ng inyong biyanan ay tama. Hallelujah. Mga kabataan, huwag kayong matakot sa buhay ng pag-aasawa. Hallelujah. Hindi lahat ng sinasabi ng matanda ay tama. Amen. Pero ang Biblia, tama na, tinatamaan ka pa. O, palakpakan naman tayo dyan. Tama na. Tinatamaan ka pa. There are 11 parables. 11 out of 39 parables na tinuro ni Jesus in the New Testament talks about finances. The Bible offers 500 verses on prayer, 500 verses on faith, but 2,000 verses about money. About money. The Bible talks about money. Anong pinag-awayan ni Esau at ni Jacob? Birthright. Why is birthright so important? Because that is the blessing. Bakit kailangan magtrabaho ni Ruth? Maglin at magpulot
ng makakain to survive. Pero bakit siya'y dinala ng Diyos sa lalaking may-ari ng ekta-ektaryang lupain ang pangalan ay si Boaz? Sapagkat naniniwala ang Diyos na kailangan ng isang makapangyarihang lalaki para tubusin si Ruth sa pagkakaalipin ng kahirapan. That's why Boaz was called the kinsman redeemer. Nung unang panahon, kailangan may perang lalaki. Hindi lang pwede na magsama na tayo at magtana na tayo. Bibigay ko sa iyo ang bituin, ang planet Mars at Jupiter. Noong unang panahon, literal ho na may dote. Literal ho na may taras. Literal ho na mayroon kang karwahe. Literal na ipapakita mo na kaya mong bumuhay ng pamilya. Pero kung sa puro totoo, if young people will be able to listen to this, especially the ladies out there, huwag kayong mai-inlove dahil magaling mag-basketball at magaling lamang tumugtog ng instrumento. Huwag lang kayo mai-inlove dahil magaling pumorma. Magaling ang pumorma, puro porma lang. Kailangan may bulsa, matalino, higit sa lahat may takot sa Diyos. Pag may takot sa Diyos at kasama ni pastor, tiyak ang inyong pamilya. Iwas ng iwas, iwas ng iwas, pero gusto laging magpapanalangin na maging maayos ang kanilang pamilya. Ayaw naman umatin ng Bible study, ayaw naman umatin ng mga pagtitipon at gawain online. Ang pork and beans ay masarap na makitang nasa dilata. Pero pag hindi ka gagamit ng abrilata, hindi mo mabubuksan ang laman ng dilata. Meron bang ano? Kaya masarap ang pangako ng Diyos, masarap ang maglingkod sa Diyos, maganda ang kayamanan, maganda ang kasaganan. Pero kung hindi mo bubuksan, hindi ka magtatasa, mawawala ang talim. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, kapag ka ang lagari mapurol, you will use a lot of effort. You'll use a lot. Kaya, pagod na pagod ka, pinipilit mong i-please ang asawa mo dahil sarili mong talim lamang ang ginagamit mo. Sariling talim. You want to perform, but the performance is not the issue. It's your trust issue unto the Lord. Gusto mong kumita, gusto mong tapatan yung sweldo ng asawa mo. Pero hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Kailangan maunawaan mo yung katayuan mo at kalagayan at pagsunod at pagsuko at pagsakop ng kaharian ng Diyos sa iyong buhay. That's why we are dislocated because we are not informed. You have the information, ang sabi ni Bishop, information next is transformation. But if you refuse to have the information, you cannot go to the second step. Kaya kahit tingnan mo na, masarap ang 5552 tuna. Kahit mag-declare ka at mag-cast out ka, hindi bubukas yung dilata. Tama ba? Hindi mabubuksan. Kailangan ng abrilata. Marami kang ang confession. Pero wala ka namang action. Wala lang ito. Kaya makikita mo, parehas kayong magka-batch sa eskwelahan. Mas maunlad ka. Kahit taho ang itinitinda mo, ikaw naman na nagsusupply ng buong taho sa buong Platero, buong Santa Rosa, buong Binyan. Kahit pareho kayo ng produkto, pareho kayo ng tinitinda, iba ang yung dating, sapagkat yung dating mo ay may datong at may pagsama ng ating Panginoon. Ang hirap ng puro forma. Pag nakita mo si sister, sis, libre mo naman akong pamasahe. Pag nakita ka ng brothers, nakita mo si Sister Lucy, Sister Imelda. Sis, bayad na ba kayo sa jeep? O sis, ano? Diba? Nakita mo sa SM. Sis, ang ganda mo ngayon. Sukat ka nga dito sa
Lemonobo, mga demondo, mga damit na gano'n. Di ba? Uniqlo. Pero, dahil nga parehas kayo kapos, ako, mahabang mag-istorya. Ito, Sister Imelda, mahabang manalangin yan. Ako, si Pastora, mahabang mag-Bible study yan. Sa online na lang kami. But if you are blessed, sabi ng isang kapatid, nakita kami ng isang araw, sabi niya, Pastor, gusto ko po kayong i-bless. Maliit na halaga lang to. Sabi ko, alisin natin yung isipang gano'n, ano? Huwag niyong sabihing maliit. Sapagkat marami na yung maliit, hindi kayang ibigay. Maraming maliit na hindi nagbibigay. Kaya pag sinabi mo, 100 piso lang yan, Pastor, ito po ang aking bigay at kaloob. Ako'y masaya, masaya, masaya. Huwag niyong sasabihin pagtyagaan at pagpasensyahan sapagkat marami may kaya pero hindi kayang ibigay yung ganung kalaking halaga. 100, 200, nag-iisip pa. 100, 200, 300, nag-iisip pa. Pero ikaw, pag nagbigay ka ng maligaya, ituring ninyo na ang simbahang ito'y higit pa sa Bank of the Philippine Islands. Isipin ninyo na mas higit pa ito. Sorry, Sister Shirley, sa BDO, we find ways. Mas maitindi pa ang simbahang ito kaysa sa Metrobank that you are in good hands. Sapagkat ang langit hindi nalulugi, ang langit hindi nababankrupt, ang langit tuloy-tuloy kahit brownout, kahit pandemic, bukas ang durungawan ng langit. It may not be cash, but your health is wealth. It might not be all the good cars and the good clothes, but when you have a good relationship with your spouse, it's more than enough the money could buy. A money cannot buy a good sleep, but when you have a house that there is peace, it's more than just a mansion. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, sabi ng kapatid, inabot niya ang 500. Sabi ko, maraming pong salamat. Tata, nung pagkabigay niya ng 500, it took only 3 hours. Ilang oras? 3 oras. Nag-message sa akin. At tuwang-tuwa, ang kapatid na babae, Pastor, napakabuti po ng Diyos. Alam ko naman, napakabuti ng Diyos. Huwag niyo na sa akin paalala, napabuti talaga ang Diyos. Bakit ho? Sa loob ng 3 oras, may nagbigay ho sa akin ng 5,000. Iba ho, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, walang duwag. Sa kaharian ng Diyos, walang pakipot. Sa kaharian ng Diyos, pagsuko. Pagsuko. Hindi ho mahirap hanapin ng Diyos, ikaw ang mahirap hanapin. Tingnan mo yung katabi. Totoo, di ba? Ikaw ang mahirap hanapin eh. Ano, sister, di ba? O, sige. O, ikaw ang mahirap hanapin, di mahirap ang Diyos. Kahapon, late na kami dumating ng revival dahil hinahanap namin si Brother Enteng. Hindi namin alam kung na-rapture na ba o napapunta sa Pasig o hindi pinayagan ni Sister Early, pero pinayagan eh. Pero maganda nga ho ang mga kaganapan. All things work together for good. Isang oras kalahati kami magkauungan ni Brother Arman. Lahat na napagkwentuhan na namin. Simula ng biyaya, si ganito. Kasama na rin ho ang chismis, pero kami lang naman dalawa. 2:00 na. Wala pa. 2:00 ang gawain. 2:00 nasa Carmona, Cavite pa kami. At ang traffic ho, simula Southwoods, Gapang. Pero pag masaya ka sa iyong pupuntahan, hindi kami nababalisa. Kung wala man kaming datnan, at least pumunta pa din kami. Kung hindi kami umabot, ang mahalaga ay ang aming intensyon. Kaya yun ang kaibahan kapag kamalawak ang iyong pangunawa. Hindi mo sisisihin ang kadahilanan, ikagagalak mo ang kadahilanan.
Madali kasi sisi dito, pintas dito, pagalit dito, kaya marami ho ang matataas ang blood pressure dahil galit lagi, galit, galit, galit. Kung hindi mo kasing linis maglinis, huwag mo nang itulad sa iyo yung kanilang paglilinis. Kung basahan lang yan, hayaan mo nang basahan. Sabi ko sa asawa ko, hindi ganyan ako maglaba eh. Sabi ko, ganito ako maglaba eh. Ako na maglalaba. Hindi, ako na maglalaba. Pabayaan mo na ako. Di pinabayaan ako. Diba? Gagaan ang lahat ng bagay kung marunong kang magbigay ng puwang sa kakayanan ng iba. Amen. Kung ako ay ang panukat ko'y katulad ko at standard ko para kay Brother Aris, hindi nyo na makikita si Aris ngayon. Amen. Pero dahil hindi katulad ng panukat ko, ang panukat ko sa manggagawa, ang panukat ko'y kung paano ko sinukat ng Diyos, kung paano ko tinanggap ng Diyos, at kung paano ko pinatawad ng Diyos, at minahal ng Diyos, at pinagkatiwalaan ng Diyos, ganon din ang panukat na dapat gawin mo sa iyong asawa, sa iyong manugang, at sa iyong anak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Madali ho ang success kung alam mo ang access. It's the throne room of grace. Madali ho ang milyong kontrata kung marunong kang magtiwala sa Diyos. Madali ang kita kung marunong kang mag-ikapo at magkaloob sa gawain ng Panginoon. I tell you, and I challenge you, if you're a giver, I'm also a giver. Dahil ang desire ko sa puso ko, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kahit ako'y pastor, gusto ko yung mas mayaman ako kaysa sa aking tinuturuan. I don't want to be the last or the least. I want to be on a good side because my God is a winning God. My God owns everything. And I am a champion because I am a child of God. Amen. Hindi ito. Late na kami. 4 o'clock na. Alam niyo, mabait ang tatay ko. Wala na ba tayong inihintay? Dumating na pala mga taga-Binyan. Highlights kami. Late. Isang oras na silang nakakapagsimula. Masaya, masaya. Di ba, ganito, offering na ngayon. Ako, inabot pa kami ng offering. Tinawag pa ako ng tatay ko. Ako daw magpe-pray ng offering. Although, honestly, nakapag-wire na ako ng aking kaloob for the radio and TV ministry 2 days ago. At I feel the inspiration na magbigay. At nung kahapon, konti lang yung bala ko, sakto lang. Birthday ni Brother Arman. Alam niyo ako, mapagmahal ako sa manggagawa. Ewan ko lang yung mga manggagawa kung mahal ako. Mahal niyo ba ako? Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oo. Ayusin ninyo pag pinagpe-pray ninyo ako, ha? Pastor, matutunan, Panginoong Diyos, matutunan po lahat ni Pastor, lahat ng kanyang pinangangaral. Mag-ganon ang panalangin ninyo, ha? Kaya mahal na mahal ko si Brother Arman, eh. Kaya pagka nakita siya ng mga revivalists at mga radio listener ko, ayan pala si Brother Arman, lagi binabagin ni Pastor Kenneth. Yan nga. Anyway, sabi ko sa Panginoon, I want to treat them ng hapunan, birthday nga ni Brother Arman. But I have been torn in 2 thoughts, offering or treats. But I have to give offering. That's the part of the test of seeking the kingdom of God. If you depend on God, God will take care of you. Kung hindi naman ako magkakaroon ng opportunity na makapanlibre, di uuwi kami na tubig na lang. Pwede naman mag-adjust. Pero hindi ho laging ganun ang Diyos. By faith, pero masagana ang lumalakad sa by faith. And don't tell me in my face that you are walking by faith. Pero hindi ka
makabili ng isang pares na sapatos. Buti pa si Aris 5 beses nang nakabili ng sapatos nung nakaraang Pasko. Ako 2 beses pa lang. Grabe yun ha. 5 beses na siya nakabili ng bagong sapatos. Sabi niya, Pastor, yung iba po dyan bigay. Di bali na kay bigay o biliyan ay biyayaan ng ating Panginoon. Amen. Oh, ito yung istorya. Maganda ito. Sabi ko, Lord, I will give this best offering. I'll give this. This is the only money that I have. I have credit cards, I have my ATM, but I used to minimize it ngayon hong 2021. At sabi ko, Lord, parang panahon ni Jephthah, pagka may dumating na tao dyan sa pintuan niya, unang pumasok niya, iaalay ko sa Panginoon, pumasok anak niya. Hindi na iaalay tuloy ni Jephthah yung kanyang anak. Anyway, sabi ko sa Lord, nakipagbargain ako sa Kanya. Panginoon, pag may natanggap akong biyaya after the service, ililibre ko si Brother Arman. That's the deal. Then I gave the offering. Amen! Hallelujah! Puspusa, revival eh. At nawala na sa isipan ko yung aming hapunan. Kasi puspos ka na eh. At natapos ang gawain. Meron palang 2 babae na nasa likodan ko, naka-face mask. Hindi ko maulinigan ang mukha. Listener ko pala sa radio. At nung nakita nila ako, tuwan-tuwa. Patapos ng gawain. Pastor, ako po si ganito, yung laging nagtitext sa inyo. Ako po yung nagbigay ng 20,000 sa radio ministry. Wow. Tapos, Pastor, nakapagbigay na kami ng pang-radio ministry. Eto naman ho, personal para sa inyo. Kasi blessed na blessed ho kami sa buhay ninyo. O di uwian na. Kakain na kami sa Subway. Nagabot si Brother Arman ng 1,000. Kasi gusto ko siyang sorpresahin eh. Alam mo, sarap man libre. Sabihin mo sa iyong katabi, sarap man libre. Kailan mo ako ililibre? Sarap man libre. Binigyan ako ng 1,000. Bagong withdraw pa to sa bangko Planchadong, mabango. Sabi ni Brother Arman, may isa kasi alam si Brother Arman, medyo slow to eh. Sabi, Pastor, dyan yan lahat. Sabi ko, hindi ako na. Dinawa ko muna yung pera. Order kami. Sabi ko, ano pang gusto nyo? Gusto daw nila ng oatmeal cookie. Sige, oatmeal cookie. Sabi ni Brother Bernard, gusto daw niya ng kape. Organic ba yan? Brewed ba yan? Sige, bigay hiling. Kahit bawal ang kape, mag-repent ka na lang mamaya. Pag makulit, ibigay. Ano ho? Basta ako, hindi ako nagkape. Sila lang hong 3, kaya mas pinagpala pa rin ako. Ganun lang ang sistema. Ayaw kumain ng wheat bread, bigyan nyo ng gardenia. Bahala sila, sapagkat yung nagtitiis, yun ang walang mintis na pagpapala. Ano kayo ngayon? Kaya ako, I will not end this coming Sunday. Kayo lang ang magtatapos. I will go through 40 days. Sapagkat hindi ako titigil na hindi natin ma-reach out yung 5 million at hindi dumating ang pagkakataon na mapahiya ang mga bangko na matagal nang nanlalait sa atin na makita nila na kayang magbigay ng simbahan at tumanggap ng 1 milyon bawat linggo sa bawat gawain ng ating Panginoon. It will happen. It will come to pass. And this is our year. This is the best time of our lives. Tapusin ko na yung kwento ko. Hawak ko yung 1,000, Brother Arman. Magkano? Ayun, kulang-kulang na 700, 600 lang sa amin. At dinala yung pagkain sa amin. Sabi ko, Brother Arman, ito na po yung pera ninyo. Hindi, Pastor, sa inyo po yan, pambayad sa birthday ko po ngayon. Sinabi ko po na ako manlilibre ngayon eh. Sabi ko, nakipag-deal ako sa Panginoon. What is that? Honesty. Sa likod ng aking isipan, hindi naman niya alam kung ano yung ginawa sa akin ng Panginoon eh. Akin na lang yan. Diba? Pero ginawa ko yung dapat kasi yun ang hiniling kong dapat. Kaya ang pagpapalay dumadaloy pag ikaw ay mapagkakatiwalaan
sa mga panahon na walang nakakakita, sa mga panahon na ikaw lamang ang pinagkatiwalaan ng Diyos, sa mga panahon na ikaw ang nakipag-deal sa Diyos. Kaya ito ay maging panggising sa atin. Pag may pangako ka, may gusto kang gawin, maglingkod ka. Kaya wag mong pinag-iintay ang Diyos. Pag-intayin mo na ang girlfriend mo, pero wag ang Diyos. Pag-intayin mo na ang lahat ng tao, pag-intayin mo na si pastora, wag lang ang Diyos. Wag mong pinag-iintay ang Diyos. Sapagkat nakakahiya na ang pinag-iintay mo ay kataas-taasang Diyos. Pag mananalangin ka, at kahit ikaw ay pagod na, Panginoon, naunawaan mo naman po, hindi na ako makaupo. Pagod na ako dahil maraming ginawa at ang aking mata ay pugtong na sa computer dahil online ang aming trabaho. Panginoon, bahala ka na. Good night, Jesus! Amen! Subukan mo yan kay President Duterte. Mamumura ka. Sinasabi ko sa inyo. Pero nagbigay ng buhay. Kailangan lagi hong nakaukil-kil sa isipan at puso natin. Ang kausap mo ay ang nag-alis sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Ang nag-alis sa iyo, ang nagbigay ng hanap buhay. Ang nag-alis sa iyo sa kapamakan at tumubos sa iyo ay hari ng mga hari at Diyos ng sanlibutan. And He deserved respect more than you could ever respected. Kung kaya mong irespeto ang manager mo, irespeto mo ang Diyos. Kung kaya mong irespeto ang presidente ng kumpanya, irespeto mo ang ating Panginoon because He deserved our highest praise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming Kristiyano, pero salat at butas ang pitaka. Maraming born again. Kasapi ng mga malalaking organisasyon at samahan. Pero hindi maligaya sa kanilang pananampalataya. May alam sa Biblia, pero hindi masaya sa Biblia. May alam sa Biblia, pero magulo ang kanilang buhay. Sapagkat hindi nila natutunang hanapin ang kaharian ng Diyos. Kapag hinanap mo ang kaharian ng Diyos, siyempre may hari doon sa kaharian. At pag may hari, may tagapamahala. Kaya yung hari, ang nais niya, isuot mo yung gustong ipasuot sa iyo ng hari. Sabi nga ni Miles Monroe, kami sa Bahamas, sinakop kami ng mga Briton. Growing up, ang suot namin ay mga medyas na mahaba at short na bitin na may jumper kasi we need to look like the monarchs, the monarchy. Kailangan namin maging katulad ng pagbibihis ng Briton. Kaya kung ang kaharian ng Diyos ay nandito sa lupa, ang dito sa lupa ay para nang nasa langit, mga kapatid. Kaya yung kaharian niya ay dapat pumasok sa iyong buhay at huwag kang mag-isip ng maliit na ikaw ay kapahamak. Ikaw ay malakas at higit pa sa mananagumpay. Huwag mong ilagay sa iyong kamay ang pagbabago ng iyong buhay. Are you hearing this? Huwag mong ilagay sa iyong kamay ang pagbabago ng iyong asawa. Ba't pag asawa, malakas ang amen ninyo? Kaya minsan pag malakas ang amen nyo, nadadali ako Nagsumbong ka na naman kay pastor, Kaya hindi nasisimba tuloy yung asawa ninyo. Generico yun, general. Diba? Buti na lang wala nang asawa si Nanay Sita, sumalangit na. Hallelujah. Buti Sister Imelda, wala na rin ang asawa, sumalangit na din. Hallelujah. Di baling tumanggap ng ayuda, pero dapat lahat ng byuda ay masaya. Yeah. Hallelujah. Minsan, tatanggap na nga ng ayuda, ang dami pang reklamo. Ba't kulang ng gatas, kulang ng dilata, kulang ang kilo ng bigas, ito'y kinura. Basta may tinatanggap ka, magpasalamat ka na, sapagkat ikaw ay natagpuan ng pagpapala na dapat mong tanggapin. Woo! Hallelujah! Amen. Sabi ng isang stockbroker na ang pangalan ay si Grandich sa Wall Street Market,
Kaya siya'y nagtagumpay dahil hinayaan niya ang Biblia ang manguna sa bawat niyang desisyon at mga kagastusan sa buhay. He said that Bible is an excellent financial advisor. The Bible is the excellent financial advisor. Whether you are religious or not, the Bible has a lot of answers. Don't focus on just material things. Number one, God owns everything. Ang may-ari ng lahat ay ang Diyos. So if He owns everything, He rules everything. Money is a tool. Money is just an instrument. The love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Ang nagpapasama sa pera, pag inibig mo ang pera. Pero pag wala kang pera, tiyak na hindi ka makakapunta ng Morales. Okay, basta maglalakad ako. Oh, yabang mo pa. Sige, 1 taong maglalakad, iintayin ko ang attendance mo na lagi kang naglalakad mula Kabuyaw. Sige, pastor, contentment to. Yabang mo pa. Kahit walang pera, pastor, maligaya kami. Tingnan natin ang pamilya na walang pera, laging nag-aaway. Ang anak mo na hindi makabayad ng tuition fee, laging umiiyak at malalim ang iniisip. Ang pera ay mahalaga. Kailangan mo ng pera. Pero kailangan mo ding maunawaan, ang pera ay secondary lamang sa lahat ng bagay na pinakamalaga. Ang Diyos ang iyong hanapin. Kahit papasukin ka ng boss mo, manindigan ka pag araw ng linggo. Araw ng linggo. Alternate. Sunday tutugtog, Sunday hindi. Sunday aaten, next Sunday hindi. Pag gusto, alam nyo na. Alam na, Sister Rosie, green na green kayo. Green na green, ganda. Green leafy vegetables. Gusto ko nang kainin yung dala ni Sister Imelda na hinimay ng mga mani mga green peas. Anyway, pag gusto, pag ayaw. Marami. Panginoon, 13 years na ako nagpapastor dito sa Binyan. Salamat po sa iyong grasya. Pag gusto, maraming paraan. Maraming paraan pag gusto. Ang nangyayari, pag ayaw, marami namang palusot. Kaya buslot ang sisidlan sa mga taong maraming palusot. Ito lamang ang tanging daan na ang inyong tahanan ay maaayos sa tuwing kayo'y makikinig ng salita ng Diyos. Ito lamang ang makakapag-alis ng sumpa, ng cancer sa inyong pamilya sa tuwing kayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Ito lamang ang antidote sa COVID-19, ang salita ng Diyos. Ito lamang ang pinakamagandang iturok sa ating buhay. Salita ng Diyos. Yung iba sa inyo naghihintay, kailan naman magtuturo ka sa Binyan? Iturok mo ang salita ng Diyos. At hindi ka madadaya ng mga bagay na nasa sanlibutan. Money is a tool. It is an instrument. Sa mundo, kailangan ng pondo. Ang pamahalaan na walang pondo, wala. Wala na rin mangungurap. Amen. Ang samahan na walang pera, walang kwenta. Kaya lungkot na lungkot ako. Sabi nung isang manggagawa ng simbahan, sis, kumusta ka na? Anong ministry mo? Ingat yaman po. Pero wala naman po kaming iniingatang yaman. Lagi po kaming utang. Lungkot na lungkot ang aking sarili. You are what you speak. Pag inisip mo na pag lumabas ka, sisipunin ka talaga. Pag inisip mo na mamalasing ka talaga. You are what you think. As he thinketh in his heart, so he is.
Kaya kung anong iniisip mo na kalagayan mo, yun ang mangyayari sa'yo, yun ang mangyayari sa anak mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Iniisip mo lagi na, hindi mangyayari yan sa akin, pastor. Hindi mo pa sinusubukan, sinarhan mo na kagad ang pintuan ng kasaganaan sa iyong buhay. Number 3, worship with your money. Kung ang lisensya mo hindi mo nakakalimutan, ang pera wag mo din kalilimutan. Kung takot kang mahuli ng taga-LTO na driving without license, ikaw din ay magkaroon ng banal na pagkatakot na pagka ikaw ay sumamba, hindi po pwedeng wala kang iaalay sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, I love the Lord! Get all the money that you could get. Number 5. Oh, number 4, get all the money that you could get. Number 5, fight for contentment. Contentment is for a season. Hindi pwedeng nagdidildil lagi ng asin. Hindi pwedeng laging nakahingi kay inay. Hindi po pwedeng laging nakaasa kay kuya. You only fight for it and be joyful with contentment for a certain period of time. Certain period of time. Certain period of time. Number 6, destroy greed in your hearts. Destroy greed in your hearts. Pagiging makasarili. Ang isa ho sa susi at pinaka-epektibong gawain para mawala ang pagiging makasarili, magbigay. Magbigay. As you are being blessed by God, don't just raise the standard of your living, but raise up the standard of your giving. May isang lalaki lumapit sa pastor, Pastor, panalangin mo nga po na lumaki po ang aking pagpapala at talagang ako po'y magbibigay sa Panginoon. 5,000 ang kanyang sweldo, 500 madali para sa kanyang ibigay. After 3 months, naging 10,000, 1,000 madali para sa kanya ibigay. Naging 50,000, 5,000 medyo kalakalahati na, 2,500 na lang ang binibigay, 4,000, hindi na buo. Dumating ang malaking promosyon, 150,000. Hindi na siya nakita ni pastor. Sabi ni pastor sa kanyang sekretary, hanapin mo nga kung nasaan na si kapatid. O Brad, ba't hindi ka na daw nagsisimba? Maraming project. Maraming overtime. Anong gusto mo daw prayer request? Sabi ni pastor, gusto mo bang i-downgrade ulit ni pastor ang iyong buhay? Para ikaw ay laging nasa church at laging nakikitang naglilingkod? O wag naman ganun, sis. Kaakibat ho ng pag-unlad, ay kaakibat din ho ng ating pagsunod. Magka-partner ho yan. It's like bread and butter. If God blessed you, don't go back to being cursed. Pinalaya ka na, huwag ka nang babalik. Nakalaya ka na sa pamamuluktot, sa kumot na maiksi. Ngayon, nakakomporter ka na, huwag kang titigil sa sinimulan ng ating Panginoon. Bumalik ka pa rin sa lansangan, bumalik ka sa release ng tren, magpakain ng mahirap, tumulong sa mga nanghihina at nalulugi, ikaw ang kanilang maging patotoo. Sapagkat hindi nila makikita ang ebidensya kung walang magiging patunay. Pero kung ikaw ang magiging patunay, mas lalong mapapagpatibay na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa Platero, nasa San Antonio, nasa Santo Niño at Soro-Soro ang ating Panginoon. At lumiban na sa Santa Rosa at nakarating na sa Carmona at nakarating na sa Kabuyaw at hanggang Kalamba at nakaabot na sa iba't ibang dako ang biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat ikaw ang dakilang pagkilos ng ating Panginoon. You are the move of God. You are the evidence. Kaya alisin mo ang pagiging sakim. Second to the last, be mindful of your debt. Alalahanin mo ang 3 taong dumaan sa buhay mo. Ang taong hindi tumulong sa iyo at ang taong nagtulak sa iyo sa problema
at ang taong tumulong sa iyo. Always remember that people. Ang taong hindi tumulong sa iyo, hindi para sumama ang loob, kundi para ipakita sa kanila, kahit hindi mo ako tinulungan, nakapaglabas ako ng bagong sasakyan. Hello! Kahit hindi mo ako binakapan, okay lang. Hindi masama ang aking loob. Sapagkat kung hindi nangyari yun, hindi ko makikita ang kalakihan ng ating Panginoon. If not for the people that abandon you, you will not see how God works in a mysterious ways. Be mindful of your debt. Alalahanin mo ang pinagkakautangan mo, lalong-lalo na ng utang na loob. Hindi mo man sila mabayaran sa kaparaanan na itinulong nila sa inyo. Pero yung utang na loob, alalahanin mo. Na pagka may hiniging pabor sa iyo, madaling araw pa lang, nandoon ka na. Tingnan mo yung katabi. At pag tumakal, mas sobra yung ibibigay mo. Learn from those things. Marami kasi pag nasarapan na, nagkakasarapan na eh. Dati nung nasa karinderi lang kayo nagkakape, ngayon ikaw ay nasa Tim Hortons. Social, Tim Hortons. Dati okay na sa iyo ang pandesal ni Aling Tekla. Ngayon, pa crispy cream ka na. Pero alalahanin mo, yung mga kasamahan mo na wala pa rin hanggang ngayon. Tulungan mo. Yung mga nagpautang sa iyo, alalahanin mo, sino ba may utang ako? Merong isang kwento ng isang babae na listener ng aking ama way back 1990s. This is a true story. Nabanggit ko na ito 3-4 na beses sa radio broadcast. At dahil sa kanyang excitement that avid listener siya ng aking ama, hinanap niya ang tatay ko. Sabi siya, paano? Wala pa namang secretariat noon ng tatay ko. My dad is a Lone Ranger broadcaster noong 1990s. Beeper pa po ang gamit. Hinanap niya, sabi niya, saan ba matatagpuan to si Brother Greg? Gusto ko siya magkasal sa akin. At sa madaling sabi, natagpuan naman niya ang tatay ko. Ang tatay ko naman, napakabait ho niyan. Kaya minsan, yung mga tao na minsan ang nagsasamantala sa kanyang kabaitan at umaabuso. Anyhow, sabi ng tatay ko, sige, kailan ba yan? O ganitong petsa. Sige, dadating ako. At dumating ang tatay ko. Nagseremonya, nagbasbas, pinakain ng tatay ko. At ang tatay ko, hindi ho yan nakatingin sa pera. Never ho siyang tumingin sa paglilingkod. Yan ho tinuturo niya sa amin. At umuwi na ang tatay ko, nalimutan siyang bigyan ng love offering. Yung love gift, it's duty, di ba? It's your duty. Nagpakasal ka eh. Nagtrabaho yung pastor. Huwag nating tinitiway ang pastor, di ba? Dahil walang ibang kabuhayan ng pastor na inyong wala. Wag ninyo, lalong-lalo na wag yung uutangan ang pastor. Utangan nyo na si Brother Arman pero wag ng pastor. Lahat ng problema dalhin nyo na sa amin pero wag lang nyo kaming uutangan. Totoo yun. Totoo. Nagbibigay kami pero mahirap magpautang. Sapagkat pag pinagbigyan mo isa, sunod-sunod na yan. Si pastor, nagpapautang, utang tayo. Utayin tayo dyan. Mahirap. Anyway, lumipas ang 10 taon. At itong babaeng ito ay naging successful sa venture ng kanyang negosyo, hardware. Nakikinig siya kay Pastor Greg. Naalala niyo si Pastor Greg. At biglang sumagi sa isipan niya, teka, may utang pala ako dito, hindi ako nagbigay ng love gift. Sabi niya, Pastor, sorry po. Hindi ko pala kayo nabigyan ng love gift. Galit po ba kayo sa akin? Sabi niya, hindi, okay lang yun. Pinagpala naman ako ng Diyos sa ibang kaparaanan. Sabi niya, Pastor, pumunta po kayo dito sa Bacoor. At pumunta siya doon sa Bacoor. At yung kanyang love gift, supposed to be 10 years ago, halos dinoble niya ata tinriple. At pinakita niya ang kanyang malaking hardware. Sa pagdaan mo ng daang hari, if you go left turn, yun ang pinakamalaking hardware.
ito ay isa sa ating mga listener at partner ng ministeryo. Dahil when you honor God and you keep your promises. Listen to me. Look into my eyes. Pagka tinupad mo ang iyong obligasyon, hallelujah, pag ginawa mo ang dapat mong gawin na naantala, hindi po pwedeng hindi ka pagpalain ng ating Panginoon. Bago siksik, liglig at umaapaw, pagsunod sa kaharian ng ating Panginoon. If not for the delays, mga kapatid, it would just have been 2,000 pesos. And because of the delays, and God reminded her, kaya pag pinagpala kayo, nakakalungkot kasama mo sa kangkungan, pero nung naka-level up na, nagkakomisyon, nagkakontrata, tigas liig na at parang hindi na marunong lumingon. Ano yung kasabihan natin, ang hindi marunong lumingon? It might not be biblical, but I think there is a correlative Bible verse for that. Don't burn the bridges. Kahit naging masama ang dulot ng mga tao na nakasira sa iyo, may gamit sila sa iyo may gamit sila sa iyo ng ating Panginoon. And then lastly, manage your finances. You are a steward of your income. If you're a good steward, you will have a great reward. Parehas may ward. Sa ospital, pag tinawag na ward, ito ay lugar ng lagayan ng mga pasyente. So let's take a look at this. Ward is a room. Diba? So kung merong silid o sisidlan, pero nakalakang pinto, maayos, mabaho, madumi, hindi ito mapapakinabangan. So, as the matter of fact, kapag ka maayos ang iyong pamamahala, may darating na isang ulila at may malaking pera na ipapamahala sa iyo sapagkat ang Diyos ang magkukonekta sa kakailanganin mo para sa iyong proyekto. God will show favor through men. Ang pagpapala dadaloy ho sa tao. Bakit tayo nakakabayad ng upa? Saan nanggaling yung pera na nandyan na pinlas natin sa screen? Galing sa tao. Yes, galing sa Diyos, pero may ginamit ang Diyos na tao. Hindi ho nalaglag yung pera sa langit na pang blowout ko kay Brother Arman, may ginamit na tao. Kaya yung tao ay may gamit para sa proyekto mo. Kaya pagtanggap mo ng kontrata, bagong bilangin ang kita, isipin mo na muna kung magkano ang ibibigay mo sa Panginoon. Kinuwenta mo na yung komisyon, pero yung sa Panginoon, nakwenta mo na ba? I don't just believe in 10%. I believe in more than 10%. Because when you are limited, or under the budget, tipirin mo na ang lahat. Pero wag mong titipirin ang ating Panginoon. Tipirin mo na lahat. I-pass out mo na muna yung gusto mong bilhin bagong sapatos. Pero wag mong palilipasin ang para sa ating Panginoon. It is your duty and responsibility. Sabi ng isang mayamang lalaki, paano po ba maging alagad mo? Nagawa ko naman lahat ng iyong ipinag-uutos. Sa Mark chapter 10, verse 70 to 31, nagpakain ako ng mahirap, tumulong ako. I've been monitoring and following the 10 Commandments. Well, he thinks that he is good enough. Pero sabi ni Jesus, kulang pa. Ano daw ang gawin? Ibenta mo lahat, ipamigay mo lahat ng iyong ari-arian.
Remember what's the status of the young man? He is a rich young man ruler. He is a person of authority. But what he could not give up is the heart issues. Hindi naman ibig sabihin ibigay lahat eh. Ang gusto lang makita ng Diyos, yung pagsunod, it's just a matter of the test of the heart. Ang gusto lang naman ni Jesus na mangyari ay makita niya na siya'y nangungusap doon sa mayamang lalaki na, teka, handa ka ba na ako ang maging mong advisor? Handa ka ba na ako ang iyong maging tagapamahala? Handa ka ba na paniwalaan mo ang aking sinasabi? If he could only understand na walang nawawala pag ibinigay. Walang nalulugi sa lahat ng ibinigay. At walang mapapahamak at nagigikahos sa nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. If the rich young man ruler have a different perspective, kung 1 milyon lang naman itong hinihingi ng Panginoon, di ibigay mo na. Dahil alam mo na ito'y kayang palitan ng nagmamay-ari. That's simple. Hindi masama ang mayaman at yumaman. Ang masama, kaya mo bang sundin kung merong hinihingi sa iyo ang ating Panginoon? Kaya ako, naniniwala ako, matibay ang biyaya ng Diyos. Dahil may mga kasama ako ditong mahihirap na nagtiwala sa Diyos na ngayon ay pinayayaman na ng ating Panginoon. Na may mga sumama sa akin na nagtiwala hanggang ngayong 2021 na bagong dekada, bagong dugo, bagong himala, bagong pagkilos, at ngayon ang mga pagkilos na napakalalaki at kamangha-mangha. The first 12 years is rebuilding. The first 12 years of this church is putting the foundation. The first 12 years is looking for the disciples, the leaders. But the next 12 years is gathering and having the interest of what you have sown. Kaya yung susunod na 10 taon ng biyaya ng Diyos, it will be remarkable. Sapagkat nakikita ko ng mga senyales, ito ang napakaunlad na iglesia sa huling panahon. And there's no place I would rather be to be here in this place. Amen. Jesus wants a disciple. And he loses his opportunity. Sayang, mayaman na Hindi pa nagpa-disciple kay Jesus. Mabuti pa ang kamelyo makakalusot sa butas ng karayom. Di ba? Ang hirap isipin nun. Because God wants to check our hearts. Kaya marami sa mga mayayaman, ayaw nila ng pagbibigay. Marami akong kakilalang mayayaman. Imbis na tulungan ng pastor, sila na ang naging pastor. Ang hirap, O kaya nagtayo sila ng kanilang sariling simbahan. Because they don't want somebody else will control their money. Money. Pero ipagkatiwala mo ito sa lingkod ng Diyos, marami ang makikinabang at marami ang pagpapalang babalik sa iyo na kahit hindi mo hililing, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. You can have it all. I repeat, seek ye first the kingdom. The kingdom. The kingdom has a king. What's the name of the king? Jesus. At kung ibinigay lahat ng ating Panginoon, wala ka ng ibang pagsasapantahan na hindi pwedeng gawin ng ating Panginoon. He can do everything. He can do all things. As I close, Malachi chapter 3, verse 8. Ninanakawan mo ba ang Diyos? Yes. Papaano? In your tithes and offering, contributions. Ikaw ay nasa sumpa
Dahil ninanakawan mo ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Anong sabi sa verse 10? Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, so that thereby you put to test. Ito lamang ang talata sa Biblia na sinasabi, subukan natin ang Panginoon. Subukan daw natin, subukan. At kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit, at ibuhos ang mga pagpapala, hanggang wala ka ng pangangailangan. Kaya kung marami kang pangangailangan at baon ka sa utang, check your giving. Check your wallet. Because the greatest adventure a Christian could ever have is giving. Napakasarap pong magbigay. Yung janitor sa isang mall, bibigyan mo ng 500 pesos. Out of nowhere. Ano ka, anak ni Lucio Tan? Hindi. Anak ako ng Diyos. Yung guard, bibigyan mo ng 200 pesos na sa buong maghapon niyang pagtatanghod sa mga kotse na nandiyan. Baka kahit 20, walang nagbibigay sa kanya eh. Alam niyo mga kapatid, pag hindi kayo madamot, hindi lang pambili ng kumot ang mabibili ninyo. Pati kutsyon. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag hindi ka madamot, maraming pagpapalang darating sa iyong buhay. Totoo yan. Give generously, give joyfully, and give faithfully. Magbigay ng masaganang pagbibigay. Kung ano yung kaya mo, ibigay mo na hindi ito tinipid. Kaya pag tutulong tayo, hindi tulong na bitin. Lalong-lalo na sa kapwa natin manggagawad kapatiran sa loob ng sambahan. Tanungin ninyo, kung ako man ay hindi sosobra't lalabis, na yung mga nangailangan sa inyo na ipinaalam ninyo sa amin, ano ang balik ng pagtulong na ginawa sa inyo ng mas nakararami? Sapagkat, hindi man tayo ganoon kasobra at kayamanan, pero nilalakaran natin na tayo ay mayaman na mayaman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The more you make, the more you should give. And the only thing that could last forever is the seed of giving and your generosity. Paano ba ako magsisimulang magbigay? Patapos na ako. Just give me 1 more minute or 2 minutes. Paano ba ako magsisimulang magbigay? Can I afford to give? Ang tanong, could you afford not to give? Pag tinanong mo lagi yung sarili mo, kaya ko ba talaga magbigay nito sa sinasabi ni Pastor? Back to you ang tanong. Kaya mo bang hindi magbigay sa Diyos? Ako, hindi ko kaya. Nagkaasawa ako, nagkapamilya ako, twice na cesarean, hundreds of thousands ang aking naging pangangailangan. Pero ni minsan, hindi ko binandera dyan sa pulpit at sa screen. Oy, palimos naman po, kailangan ko ng 100,000. Hindi po. Huwag nyo nang intayin na hingan pa kayo. Sana wala na tayong special offering. Sana wala nang ambagan or ano. May you be moved by the leading of the Holy Spirit. At yung laging malaking magbigay, magiging maligaya. Huwag mo na isipin na, itong mga to puro palibre eh. Hayaan mo na, natututo yan. Turuan mo. Ito kasi kuripot to eh. Ipakita mo. Ang buhay ay pagtuturo. Kung paano ko kayo tinuruan, ganun din ang dapat ituro ninyo. How my dad taught me about ministries and everything that you see, all that we have, the success, it's all about, I saw it from my dad. I saw it how he built the ministry.
I saw the people na matitigas ang ulo, na mga pasaway, na mga rebelde, kahit mga pastor na, matitigas ang ulo. And because you have a mentor, that is the shortcut to success. You raise up people na hindi na dapat maging ganun ang kanilang sungay. Tagpasin, kumprontahin, supilin. Pag may paksyon at pagkakahati-hati, alamin ang dibisyon. Salamat sa Diyos. Pastor, papaano po ba pag magtatides ako? Sa income ko po ba o sa pera na lang ng misis ko? Sabi ho sa aklat ng Leviticus and Deuteronomy, everything that you get a tenth of it. Every time I receive blessing, large or small, pati nga mga anak ko, nung pinamaskuhan nila, kinuhanan ko ng ikapo. At it is our lifestyle. Yung mga pinamaskuhan nila, because I want them to be blessed. Kaya yung mga anak ko, mas malaki pa ipon nila kaysa sa magulang nila. Kasi yung pagpapala nila ay bunga sa simula ng tama. Kaya kung kailangan mong magsimula ng tama, ngayon muna itama. Mahirap mag-adjust. Huwag tayong magpakiramdaman. Kung kailangan may magpakumbaba. Huwag mo nang intayin ang pagdating ng panahon. Ang mas matalino, mas nakakaunawa. May this message be a reflection for everyone today. Seek it first. Lean on Him. Alam niyo yung kantang, it's not a Christian song. Lean on me when you're not strong. When you are strong, when you are not strong, lean unto God. And He will be your best friend. E paano magsisimula ng pagbibigay? Little by little. Honor God with your wealth and with your possession and with thine increase. Kaya kapag inuumentuhan ka, lakihan mo ang iyong pagbibigay. Lakihan mo. Uulitin ko po mga kapatid, ang pagbibigay lamang ang susi sa pagpapala. I remember the story of David. 3 choices ang parusa ni David because he censused the whole Israelites. At ang sabi, 3 araw na ganito at 1 araw na ganitong dilubyo. Ang pinili ni David, 1 araw. Sabi niya, baka maaaring maawat mahabag ang Panginoon. At tama nga sa paniniwala si David, habang nakikita niya na tens and hundreds of thousands ng mga namamatay na Israelita. Tindi. 2 Samuel chapter 24. Dumating ang anghel, nakita niya, at itinigil ang dilubyo. At si David, dahil alam niya na ang Diyos ay maawain at mabuti, makapangyarihan, he get up and go to one of the priests that sabi niya, kailangan kong mag-alay sa Diyos. At sabi ng isang mayaman, ito na lang ang ialay mo, libre ko nang ibibigay sa iyo. But David said sa 2 Samuel chapter 24 verse 24, I will not give an offering that cost me nothing. Hindi ako magbibigay nang hindi ko pinagpagalan. Kaya bumili siya at kumuha ng sarili niyang alay, naglagak ng altar, at inialay, at muling nalugod ang Diyos at nanumbalik. Magulo ba ang pamilya ninyo? Mag-alay ka. Lugi ba ang hanap buhay mo? Mag-alay ka. Kulang ba ang puhunan mo? Mag-alay ka ng pagbibigay. Because if you trust God in the uncertain things, you have a guarantee you can trust God in everything. Kaya kung kaya mong pagtiwalaan ng Diyos sa mga hindi siguradong bagay, kaya kang pagtiwalaan ng Diyos sa maraming bagay. Tumayo po kayong lahat at tayo manalangin. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Aming Ama, marami pong salamat. For you're not just giving us just the daily bread or the daily food that we eat. You are an extravagant God, a lavish God. Makita po namin ang nature mo na hari ka, hari. May-ari ng lahat sa lahat. Kaya Panginoon, huwag naming tingnan ang aming edad, ang pagsusuma at pagsukat ng tao. The eyes of men can explain and analyze. But we only realize the promises and the bigness of our God. Because too much analysis can lead to paralysis. As we analyze, we will be paralyzed. Kaya Panginoon, alisin mo po kami sa isipan ng pandaigdigan at panglupa lamang. Tingnan namin ang iyong kaharian, ang iyong kayamanan. At itong kabutihan mo at kapangyarihan ay pwedeng maranasan ng bawat isa. Sa kaparaanan na sila ang tutuklas. Sila ang sasagap ng signal para maintindihan ang ipinapagawa mo sa kanila. Kaya Panginoon, as we seek ye first the kingdom of God, may it be true right now that we are seeking you and searching for you with wholeheartedness. That truly our intentions are pure. Hinahanap ka namin dahil iniibig ka namin. At ang lahat ng naghahanap ng may buong puso'y makakasumbong. Kaya Panginoon, it's the 3rd week of this new year. Tulungan mo po kami. It's a long way to go. It's a long way to go. Magbe-birthday kayo, mag-anniversary, maraming mga kaganapan, but may you experience not just enough, but more than enough. That the best is on its way. The best is next in your testimony. The best is next in your testimony. Aming Ama, maraming salamat. Thank you, Jesus. Oh, God. Bring us to a place that we will be satisfied. Take us into the realm that you're the God in charge. And it is your good pleasure to give us the kingdom of God. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang buong daigdig ay sa iyo. At lahat ng naririto ay pagmamayari mo. Kami ay tagapamahala. Hindi alipin, kundi tagapamahala. Tagapamahala. Restore the joy of our salvation and renew a right spirit within me. Thank you, Jesus. Nakataas ang inyong dalawang kamay. I'll give you 30 seconds. Just a moment of truth. I will be faithful in my tithes and offering. I love giving. This is the portion of the church service that I enjoy. Giving is my lifestyle. Giving is my lifestyle. Giving is for my living. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. Until we meet again, you are blessed and highly favored. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. God bless you po. Magandang tanghali sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Next week is the last and final day of your fasting. 21 days. Hallelujah.